Morning guys. So 10 months na tong ating BYD Seagull. Nakuha natin to katapusan ng October 2024. So ang date ngayon ay August 23, 2025. So yeah, almost 10 months na and ODI 7,100. So i-check natin kung efficient pa rin yung battery niya after 10 months. Tingnan natin kung accurate pa din na aabot sa 300 kilometers. So punta tayo ng Ilocos Norte. Di pa sure kung saan, pero baka sa Shell Rosario muna tayo pumunta. Woo! So yun guys, nagpahangin tayo. So pag EVs usually mataas yung hangin niya. So yung kinarga natin 36 PSI kasi medyo mabigat tayo. And yun, di lang tayo naka-video kanina kasi may nakapila. Pero ayun, pantay naman lahat. Then pakita ko yung spare tire. Ito po siya. So ito, bumili tayong donut tire size 15 para may spare tire tayo, may sealant tayo, yung mga bigay ni BYD. Dala natin yung charger, saka yung extension natin na portable. So ang pinaka issue lang dito ay hindi pa tayo marunong magkabit niyan, pero sige, bahala na. Hi guys, sa NLEX tayo. Papakita ko sa inyo yung unang charger dito sa NLEX. Kung sakaling umalis kayo ng bahay nyo, hindi kayo naka-charge. So pwedeng dito na kayo mag-charge along the way. So sa ano yan? Petron Marilao. So malapit na tayo. Malapit na tayo doon. So ito guys, malapit lang sa KFC. So ito tayo saglit. Check natin. So sa pagkakaalam ko, DC fast charger to. So yan guys, walang gumagamit. 25 pesos per kilowatt. So yan ay pinakamurang alam ko. So yan, depende dito pag low battery bago mag long ride. So sa atin, since wala pa naman nabawas gaano, hindi na tayo mag-charge dyan. And kung kukompute nyo to guys, 7% pa lang nabawas, naka 30 kilometers na tayo. So medyo tipid yan. So para sa challenge natin guys, takbong 70 lang tayo, 70 up to 75 lang, para ma-maintain natin yung ganyang katipiran sa pagdadrive. Yun pala guys, pag naglo-long ride kami, naka eco mode lang kami lagi, saka naka high regen. So pipindutin mo lang yan, naka large, standard. So large dapat pag high regen. Ibig sabihin yan, malakas mag-charge pag bumabagal or pumipreno tayo. Para ma-maintain natin yung magiging tipid, inactivate ko yung feature nito, yung cruise control. So tignan nyo guys, hindi ako nakaapak sa accelerator, pero consistent lang yung speed natin at 70 kilometers per hour. So pwede natin siya i-adjust dito sa left side ng steering wheel. Pwede natin dagdagan, pwede din natin bawasan. So yan yung way para makatipid tayo. So yun guys, after 10 months of owning the BYD Seagull, may mga bagay kaming nagustuhan, may mga bagay din kaming hindi nagustuhan. So una-una syempre, nagustuhan namin, electric vehicle siya. So tipid siya i-charge, nasa less than 500 pesos lang yung full charge. Tapos talagang naabot naman niya yung 300 km na range. Also ano siya, madaling i-drive, madaling iligo-ligo, komportable. So isa pa yung ito, ang premium niya tingnan, leather seats, steering wheel, may infotainment system na babaliktad pa siya kung kailangan. So another is yung safety feature niya. Marami siyang airbags. So kung di ako nagkakamali, 8 ata, 8 or 10 ata airbags ito. So ayun, may mga sign dito, airbags. Kahit sa gilid ng passenger meron din. Tapos ayun, maliit lang.
madali i-park dun sa garahe namin. So yun, may isang feature pa siya, yung voice command. Hi BYD. Here. Turn AC on. Okay, the air conditioner is set to cooling mode. Hi BYD. Please say it. It's still hot. Sure, the temperature has been turned down by 1. It's too hot. Sure, the temperature has been turned down by 3. So yun guys, yung mga negative side na nakita namin dito sa BYD Seagull. Unang-una is yung walang aircon at ilaw sa likod. So pag sobrang tirik ng araw o galing sa pagkakapark, yung mga pasahero sa likod medyo may initan ng saglit kasi wala kang aircon doon. Tapos pag gabi naman, pag may nahanap sila, sobrang dilim, walang makita. Another is yung mga patungan dito ng siko dito sa pintuan. Parang gawa siya sa nubuck or suede ata yan. Parang kumukupa siya lalo may pets kami na sinasakay. Medyo kapitin din ang balahibo. So yan yung parang negative na nakita namin sa kanya. Ewan ko kung positive or negative sa inyo to. Yung ang tahimik kasi niya. So dahil wala kang makina sa loob ng vehicle, sobrang tahimik. Ang maririnig mo lang yung mga gulong ng katabi mong kotse, busina, yung mga nag-uusap na motor, naririnig mo sila. Yung kabaligtaran naman nun, pag nasa labas yung tao, possible na hindi ka naman nila marinig. So for example, nasa mataong lugar ka, palengke, eskwelahan, may chance na hindi ka nila mapansin pag dadaan ka, lalo pag mabagal ka lang. Pero may feature naman to si BYD, tinatawag na AVAS. So nag-emit siya ng sound pag tumatakbo ka ng mabagal. So ma-alert yung mga tao na may papadaan na kotse. So guys, TPLX na tayo. Medyo binilisan na natin, takbong 75 to 80 kasi medyo kakatamad pag mabagal So yun, naka 39% pa lang tayo, 141 kilometers na. And to, yung susunod dito, Petron, sa may TPLX to, may charging station din dyan. So tignan natin kung online siya. So sira siya guys, under maintenance. Hindi ko sure kung ilang kilowatts yan, pero mukhang 7 kilowatts. So offline siya, di tulad dun sa Petron sa may Marilao. TPLX pa rin guys. Pinapa-video ko lang yan Hindi ako yung may hawak ng cellphone. So kita nyo, 172 kilometers na yung natakbo natin. And 50% yung nakain niya. So technically, ang range natin 344. Pag na-maintain lang natin yung gantong speed 75 to 80, kaya yung more than 300 kilometers. So yun, malapit na tayo sa Shell TPLX. Tignan natin yung charger doon. Yung charger doon kung magkano. So guys, exit na ng TPLX. Punta tayo sa Shell Rosario. Andun yung isang charger, AC tsaka DC charger. May bayad yon. Check natin. So ikot na kayo dito sa Rotonda. Tapos yung unang exit. Exit the roundabout onto Pugo, Rosario Road, then turn left. Okay guys, okay, tara. Turn left, then turn right. Tesla. Turn right, then your destination will be on the right. So guys, dito na tayo sa Shell Rosario. Kita nyo, 33% pa yung natira for 200, almost 220 kilometers yung natakbo natin sa 67%. So kung napanood nyo yung mga previous video namin nung Baguio kami tsaka La Union, dito rin kami nag-charge. Pero since mas mabilis yung takbo namin noon, dumating kami nasa 25, 23, 27%. So ngayon lang talaga kami umabot dito na marami pang natira. So baka hindi kami magcha-charge dito. Try namin sa Garen hanggang sa may BYD La Union. Doon may DC fast charger sila na may bayad.
at around 50 kilometers lang yon. So hopefully umabot naman tayo. Kung i-maintain natin yung speed natin kanina, may 110 kilometers pa tong 33% na to. So more than enough para makapunta doon. Pero sige, check muna natin tong charger nila dito. So walang nagcha-charge pero mukhang online naman. Ito yung kanilang AC charger. Mas mabagal pero mas mura. 28 pesos per kilowatt. So dito kami usually nagcha-charge sa DC charger nila. 35 pesos per kilowatt up to 180 kilowatts. Pero tanong ko na rin kung online. Pero baka di na kami mag-charge dito. So, umalis na tayo dun sa Shell TP-Lex. Di tayo nag-charge. 33%. And next stop na natin yung sa may sea oil yan. Yung BYD San Fernando La Union. So, 29% pa tayo dito. Medyo pababa kaya tipid. 239 kilometers. So guys, dito na tayo sa may BYD San Fernando La Union. At itong sea oil na to, dito yung may DC fast charger. So check natin kung online. At mag-charge tayo. So guys, 272 kilometers na travel natin. 17%. So more than enough sa 300 kilometers. May 51 kilometers pa daw estimated. So mag-charge tayo dun sa DC nila. Yan na, 30 kilowatts yung power. Less than 1 hour puno na daw. So i-full charge na natin to dito. So ang singil dito ay 35 pesos per kilowatt. Tingnan natin kung magkano aabutin. Nag-charge din dito. Shark. Yun yung DC fast charging. Meron din dito na 7 kilowatt. So ito yung AC. 28 pesos per kilowatt dito. So mas sulit pa rin sa DC. So waiting lang tayo dito sa BYD LU. Mababait yung mga staff. Nagbigay sila ng bottled water. Saka nag-alok ng coffee. So malapit na rin tayo matapos. Mga 5 minutes na lang. So ito guys, 1 hour 26.39 kilowatts. Na full charge tayo. So yun guys, so 17% tayo dumating. So 83% ay 923. So 924 to sa loob ng isang oras. Pwede na. So parang papunta dito naka 924 lang tayo. So 100% na siya. Dahil puyat ako galing work, dito na lang muna siguro. Nag-book kami ng BNB. So kita-kits na lang bukas. Good morning guys. So paalis na tayo sa ating tinirahan BNB. So along the way lang siya. Papunta dito, dagdagan tayo ng 9 kilometers. So from 273 ata, naging 282. And then papunta tayo ng Lawag muna. Lalagpasan natin yung Vegan. Around 208 kilometers. Update lang, 47% na lang tayo, pero nakarating na tayo sa Ilocos Norte. So malapit na to, 50 kilometers na lang pa SM Lawag. So guys, SM Lawag. So dumating tayo dito, may 35% pa tayong natira. So, naka 65% tayo papunta dito mula sa BYD La Union. And kahapon, mula Pasig hanggang BYD La Union, naka 83% naman tayo. So, in total, 148% para sa 490 kilometers. Mamaya, papakita ko yung computation sa inyo. And yung charger dito, may nakapila lang pero okay lang naman mag-intay saglit. Kakain lang.
So, dalawa siya. So, wait lang natin siguro. Sinking the tower. Para sa to. Nag-adjust yung tuwan mo. Guys, may Starbucks dito. Alis ka na, marami ka na nakain. Marunong ka pa talaga. Share kayo. Kawa naman yan. Hindi makakain yun.